contrast sa ating bansa, kabaliktaran. Pamumulitika ang inuuna, pangsarili ang inuuna, mataas pa rin ang cost of production, all of these factors combined, at yan po ang resulta mga kababayan. Ang foreign direct investment po na pumapasok sa ating bansa, imbes na tumataas, ay bumababa. Mentras sa ibang bansa, tumataas. So, ang dapat na mangyari is, kung mangungutang ang ating gobyerno, dapat itong mga pangungutang na ito ay magagamit ito sa mga public investment na makakapag-generate ng mas mataas na paglago ng ating ekonomiya, makakapag-generate ng mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan, mas makakapag-generate ng improvement ng standard of living ng ating mga kababayan. Pero hindi po yan ang nakikita natin. Kasi ang nakikita natin ngayon is namumutang ang ating gobyerno para pang-ayuda. Ang nangyayari kasi is instead of the government funding programs that would create long-term growth, ang nangyayari is as a result of politics, pamumulitika, namimigay sila ng ayuda to serve their own political ends. Kumbaga, they're using borrowed money for political purposes, hindi for economic reasons, Jade. Kaya masalimuot yan. Combination of different factors, factors that are internal to the Philippine economy or external, labas po sa ating bansa. Halimbawa, sa kaso ng itong banta ng mga taripa, itong mga pabago-bagong polisiya sa Estados Unidos, itong mga geopolitical tension, hanggang ngayon nandyan pa rin yung mga digmaan sa iba't ibang mga panig ng mundo, yung volatility ng market sa produktong petrolyo, yan nakaka-contribute yan sa investor sentiment. So yan yung mga external factors na nakaka-apekto sa desisyon ng mga investors. Lahat po ng bansa ay nakararanas ito kasi global nga po yung, yung factor. Pero meron din, Jade, mga factors within the Philippines na specific sa bansa natin. Kagaya halimbawa ng nangyayari ngayon sa politika sa ating bansa. Yan ay nakakaapekto yan sa desisyon ng mga investors kung sila ay mamumuhunan sa ating bansa. At pakita nga natin yung slide 1. Meron akong inihandang mga datos para sa ating mga kababayan. Jay, kung mamarapatin po natin. Yes, Doc. Meron akong yan. So makikita ninyo dyan, yan yung pagpasok ng foreign direct investment under sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Makikita natin yan yung amount in billions of US dollars kada buwan. Makikita natin tumataas at bumababa yan. So that exhibits what we call cyclicality. May cyclical factor yan. Tumataas at bumababa. Pero makikita natin mga kababayan, merong overall trend yan na parang bahagyang tumataas siya. Pero pagdating sa buwan ng mga pagpasok ng 2024, bumababa na siya, yung trend pababa. Ito yung binabanggit ko kanina na mga internal factor. Ano ba internal factor nito? Ito yung pampolitikang nangyayari sa ating bansa, yung mga issue pang politika. Kung maalala natin, yung ugong-ugong ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, yan ay nagsimula yan noong mga panahon ng end of 2023 hanggang most of 2024. At nag-culminate yan doon sa pag-file ng impeachment complaint noong Disyembre ng nakaraang taon. Makikita natin doon sa mga panahon at buwan na umuugong-ugong yung impeachment na yan, makikita natin yung overall trend ng foreign direct investment ay pababa. Kikita natin yan. At nagkataon na yung buwan na kung saan i-file yung impeachment complaint, yan ay December yan noong nakaraang taon, nag-coincide yan doon sa buwan na merong pinakamababang pagpasok ng foreign direct investment sa loob ng mahigit isang dekada. So, ano ba ito? Nagkataon lang ba ito na noong December of 2024, ito yung pinakamababang pagpasok ng FDI sa loob ng mahigit na 10 taon? Nagkataon lang ba ito? O talaga bang yung pagpa-file ng impeachment
yan ay nakakos ng or nakaapekto sa sentimiento ng mga investor kung sila ay mamumuhunan sa ating bansa. No? So, merong ano yan merong explanation yan na posible na itong nakikita natin na mga nangyayaring pangpolitika sa ating bansa, finally nagmamanifest na siya doon sa ating ekonomiya in the form of FDI inflows. No? So makikita natin yan na yung nangyayari sa political instability, ika nga, no? Nakaka-apekto na. Kaya, alam mo, Jay, hindi ako nasurpresa yan sa sinasabi na datos na yan, ano, na baba ng FDI. At hindi rin ako nasurpresa na after a few months, bigla itong si Marcos Jr., ang sabi na niya, makikipagbati na siya sa mga Duterte. Kasi ang nangyayari na ngayon, yung ginagawa nilang pamumulitika, nakaka-apekto na sa ating ekonomiya. At nakikita na nila yan. And that is impacting on their approval ratings. Nakaka-apekto na yan sa kanilang trust ratings. At eventually, Jay, makaka-apekto yan sa legacy yan ni Marcos Jr. once he leaves office. Ayaw na siguro na siya ay maalala bilang pinakamahinang Pangulo or ang Pangulo na kapag under sa kanya, nakaranas ang ating bansa ng pinakamababang pagpasok ng foreign direct investment inflows. Opo. At nakikita natin dito, Doc, yung epekto, no, ng ginawang itong impeachment issue laban kay Vice President Sara Duterte. After that, yung yung paghuli, pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, may datos ho ba tayo na doon medyo apektado din yung ating investment? Kasi ang later pa natin makikita ng Jade kasi yung pag-aresto kay yung pagkikidnap rather kay FPRRD. Yes. Ay nangyari yan nung early itong 2025 So yung datos na meron ang PSA at saka ang BSP ay for the first quarters, actually hanggang February nga lang yung meron sa BSP. Sa BSP kasi binigyan sa Bangko Sentral. So, pero if we were to follow the trend, Jade, no? Kasi meron tayong tinatawag din na trending. Makikita mo dyan, ang trending nung ating foreign direct investment, pagpasok ng 2024 hanggang sa kasalukuyan, pababa yung trend. Pababa siya. So, ibig sabihin, we expect that the same trend will continue. Kasi nakita natin na nakaka-apekto yung mga nangyayaring pampolitika sa investor sentiment and mas matimbang din itong nangyari nga kay FPRRD, no, na dinala siya sa The Hague. So definitely makaka-apekto rin ito sa investor sentiment na makikita natin once the data comes in for the rest of the months for 2025, specifically for the month of April at itong kasalukuyang buwan ng Mayo at saka Marso pa pala, Jay, is yung tinatawag nating kalidad ng pamamahala. No, pakita nga natin yung slide 2. Meron akong listahan dyan ng mga factors So sa slide 2, makikita natin yung mga internal or domestic factors na nakakaapekto sa investor sentiment. Ito po. Kabilang dyan, ayan, Jay, kabilang dyan yung macroeconomic stability, no? Kung gaano ba ka-stable yung ekonomiya ng isang bansa, no? Kung namamanage ba ng maayos ang inflation, namamanage ba ng maayos ang unemployment, ang mga tao ba ay gutom, ang mga tao ba ay nakararanas ng kahirapan, dyan papasok yan sa macroeconomic stability. Yung political stability, yan yung nabanggit mo rin, Jade, kanina, no? Ito nakita nangyayari sa ngayon, yan ay definitely pasok na pasok yan dyan sa factor na yan, which is stable ba ang gobyerno sa kasalukuyan, ano? Nangyayari kasi sa gobyerno sa ngayon, they've created a self-inflicted wound, no? Parang sinaktan nila yung sarili nila by going after the vice president, by sending the former president to The Hague, and by harassing all of their allies, no? Yung mga kakampi ng mga Duterte ay pina-persecute sila, no? All simply because of political ambitions for 2028 and beyond, no? So yan yung nakikita natin and binabantayan yan, mga kababayan, ng mga foreign investor. Kasi kung ako ang foreign investor, gusto ko mamumuhunan sa isang bansa na kikita ko. Kumbaga babalik
aking ininvest. Ano? So, nandyan din halimbawa, Jade, yung safety and security. Yes. Kung ako ay mag-i-invest, pupunta ba ako sa isang bansa na baka ako'y makidnap? Peace and order. Hindi ba? O baka yung aking establishmento pasukin ng mga masasamang loob, no, at nakawin yung aking mga gamit. So definitely nakakaapekto din yan sa desisyon ng mga investor, Jay. Kitang-kita naman natin sa datos, ano, pagka yan kinorelate natin yan. Halimbawa, yung incidents ng mga krimen, no, yung sinasabi mismo ng ating mga mamamayan na hindi sila safe, no? Yung mismong admission din, Jade, ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga pagkukulang. Nakakarating yan sa mga foreign investor. Alam naman natin na ang balita naman ngayon, napakabilis na, hindi ba? At yan nakakarating sa international audience. Yung sinabi ni Marcos Jr. nitong mga nagdaang araw na kung saan na inadmit niya mismo, no, yung mga pagkukulang, hindi nila na-implement yung mga polisiya, yung mga pinangako nila nung kampanya hindi nagmaterialize. So yan nakakarating yan sa mga investor, ano, yung ginagawa nga nila na persecution at pang-aapi, no, doon sa kanilang mga kaaway sa politika. Yan ay definitely nakakaapekto na yan sa ating ekonomiya. Kaya nga siguro, Jade, sa palagay ko kaya itong si Marcos Jr. has extended an olive branch sa mga Duterte is because nakikita na nila, and I believe may mga economist din si Marcos Jr. na bumubulong sa kanya, nagsabi sa kanya na, Mr. President, if you were to continue with this course of action na ginagawa sa ngayon, nakita na nila yung dyan pa lang sa FDIJ, makikita mo yung trend pababa na Hindi ba? So kung they were to allow this to continue, lalo pang sasadsad ang FDI sa ating bansa. Ay alam naman natin, Jay, na kulang ang pag-generate ng investment internally sa ating bansa. Kulang po yan, mga kababayan. Kaya nga, we rely so much on foreign direct investment para mapunan po yung pagkukulang ng investment generation sa ating internal economy. Kaya kung patuloy pang gagawin ito ng ating mga namumuno, no, yung pamumulitika na ito, pupulutin na lang po sa kangkungan ng ating ekonomiya kapag nagtuloy-tuloy pa yan. Oo. Isa rin po sa mga sanhi, Doc, kung nakikita po ninyo yung pag-uutang natin, yung malaki utang natin, Doc, isa rin ho ba yan sa mga salik o sanhi ng pagbagsak ng ating foreign investment? Alam mo, yan sa kaso ng pag-uutang, Jade, napakamasalimuot yan Kasi yung mismong mga economists natin ang nag-set ng target at the beginning of the pagpasok, no, ni Marcos Jr. at the beginning of his administration, nilagay nila yan doon sa medium-term Philippine Development Plan na kung saan yung debt to GDP ratio natin, ano, which is yung laki ng ating pangungutang relative sa size ng ating ekonomiya, ang kanilang target dyan ay dapat bumababa ng bumababa yan, ano? Mas mababa sa 60% threshold yan. Sa ngayon, nakita natin, hindi na-reach na naman yung target na yan. Kasi ang nangyari is, umuutang pa rin tayo, bagamat yung ating ekonomiya ay lumalago, but the thing is, yung pag-increase ng pangungutang natin ay mas mataas kaysa sa pag-taas ng antas ng paglago ng ating ekonomiya. So, ibig sabihin na yung paglago, yung growth ng ating debt, mas mataas kaysa sa growth ng ating economy. Kaya hindi na-reach yung mas mababang GDP ratio target na yan. Ngayon, bakit ko nasabing masalimuot yan? Ang nangyayari kasi, Jade, ganito. Ang dapat na mangyari is, kung mangungutang ang ating gobyerno, dapat itong mga pangungutang na ito ay magagamit ito sa mga public investment na makakapag-generate ng mas mataas na paglago ng ating ekonomiya, makakapag-generate ng mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan, mas makakapag-generate ng improvement ng standard of living ng ating mga kababayan. Pero hindi po yan ang nakikita natin. Ano? Kasi ang nakikita natin ngayon is namumutang ang ating gobyerno para pang-ayuda. No? Ang nangyayari kasi is instead of the government funding programs that would create long-term growth, ang nangyayari is as a result of politics, no, pamumulitika, namimigay sila ng ayuda to serve their own political ends. No? Kumbaga, they're using borrowed money
for political purposes, hindi for economic reasons, Jade. Kaya masalimuot yan. I mean, why would somebody invest in an economy na nakikita natin na yung kanyang growth potential ay hindi niya nare-reach? No, kasi kung maayos sana ang pagmamanage ng government resources, no, kung prudent yung ating gobyerno at isinasa puso niya, no, ang mga mamamayan, hindi pamumulitika, no? Ang mangyayari dapat diyan is yung growth ng ating ekonomiya ay dapat mas mataas pa. At yung mas mataas na growth ng ekonomiya, Jade, yan ang nakaka-attract ng mga investor. Yes. Makikita mo saan pupunta ang mga investor sa Vietnam. Pakita natin, Jade, sa slide number 3. Meron akong slide number 3 dyan. No? Kukumpara natin ang Pilipinas at Vietnam. Ayan mga kababayan. Ang Pilipinas, kung ikukumpara ninyo for the first 2 months nitong taon na to, for 2025, January and February, kung ikukumpara po ninyo nung unang 2 buwan nung nagdaang taon, makikita po natin na yung ating yung foreign direct investment sa Pilipinas ay negatibo. Ibig sabihin bumababa, sumasadsad pababa. In contrast, sa Vietnam, positibo. Hindi ba? So ganito yan eh. Both Philippines and Vietnam ay exposed dun sa same global external shocks na in-identify natin kanina. In fact, mas exposed pa nga ang Vietnam kasi ang kaso ng Vietnam, napakalaking porsyento ng kanilang exports ay papuntang Estados Unidos. Sa Estados Unidos ngayon, medyo paiba-ibang polisiya kasi kay Donald Trump, di ba? Ang Pilipinas exposed din. Pero in spite of almost the same level of exposure to global shocks, how come that Vietnam still managed to attract more investments than the Philippines? Well, the answer to that question is simply because of domestic policies. So yung internal factors ang mas matimbang na dito, mga kababayan. Anong kaibahan ng Vietnam sa Pilipinas? Mas stable yung kanilang politika. Mas stable ang kanilang polisiya. Mas welcoming sila sa investors. In contrast sa ating bansa, ikabaliktaran. Pamumulitika ang inuuna, pangsarili ang inuuna, mataas pa rin ang cost of production, all of these factors combined, at yan po ang resulta, mga kababayan. Ang foreign direct investment po na pumapasok sa ating bansa, imbes na tumataas, ay bumababa. Mentras sa ibang bansa, tumataas. Kasi mas, kumpara sa ngayon, mas talagang mas malaki ang pumapasok na foreign direct investment galing sa Estados Unidos. Pero noong mga nagdaang 10 taon, mas higitan ito ng China, no? In terms of yung mga investment na pumapasok sa ating bansa. Pero alam mo, Jade, hindi issue dito kung ang Amerika o Estados Unidos ang pinakamataas o China. Ang issue dito is nakakapag-welcome ba tayo ng mas maraming foreign direct investment? Kasi ang FDI, Jade, maraming bansang pinanggagalingan yan eh. In fact, the more the countries na nakaka-attract ka ng FDI, mas maganda yun, mga kababayan. Kasi kung magko-concentrate lang tayo, kagaya halimbawa nung sa kaso ng Vietnam, no, majority ng kanilang export halimbawa, puro galing papuntang Estados Unidos. Most of their FDIs come from the US. So kumbaga, yung level of exposure nila, yung level of risk nila, mas mataas. Kasi nga yung Estados Unidos, kung pabago-bago ng pulisya, talaga maapektuhan sila. Ang dapat na estratehiya sa ating bansa ay hindi tayo dapat mag-concentrate sa mga iilang bansa lamang in terms of attracting foreign direct investment. Alam mo, Jade, may kasabihan sa investment na, sa wikang Ingles, na do not put your eggs in one basket. Di ba? May ganung kasabihan. Ganon din po sa mga foreign direct investment. Hindi tayo dapat na umasa lang sa FDI mula halimbawa sa Estados Unidos o mula lamang sa China, sa Japan, o sa South Korea, kung saan pa man. Dapat ng estratehiya ng ating gobyerno is to attract foreign direct investments from as many countries as possible. Hindi ba? So yun yung kasi nga, pag well-diversified ang sources mo ng foreign direct investment, mas less ang exposure mo doon sa mga nangyayari, doon sa mga individual na mga bansa na pinanggagalingan ng mga investment kasi nga diversified na, Jane.
Alam mo, I'm not surprised anymore, Admar, no? Kasi nakita naman natin na ang ating gobyerno sa kasalukuyan ay masyadong atat gumastos, no? Masyado talagang mahilig gumastos yung gobyerno. In fact, doon nga sa budget, Admar, ano? Early in the year pa lang, nakuha na nila yung mga pondo. No, napakalaking porsyento nang ang nakuha o nagastos ng mga iba't ibang mga ahensya, no? At di lang 'yon. Just in terms of overall spending, makikita natin na yung overall spending ng ating gobyerno has grown far bigger than the growth of the real economy ng ating bansa. So ibig sabihin, yung paggastos ng ating gobyerno mas mataas yung antas ng paglago nito kaysa sa paglago ng pangkalahatang ekonomiya. No, ang tanong diyan, saan ngayon kukunin ng gobyerno yung kakulangan? Kasi bagamat ang ating gobyerno ay nakaka-generate ng revenue, pero mas malaki yung paggastos nito. So saan nila kinukuha yan? Sa pangungutang. At yung pangungutang na yan, Admar, yan ay merong long-term implication sa ating lahat. Kasi posible na para mabayaran yung pangungutang na yan, magkakaroon ng karagdagang buwis. Diba? In fact, nagtataas pa nga ng buwis sa capital gains, halimbawa, Admar. No? So magkakaroon ng mga karagdagang buwis. Hindi lang yon. Mga magbabayad niyan, Admar, ay ang mga future generations. On top of that, yung sanang government resources, no, yung pondo na mapupunta sana sa mga iba't ibang mga programa at mga proyekto ng ating gobyerno, imbis na mapunta doon, mapupunta lamang ito sa pagbayad ng utang, pagbayad ng interest. So, kumbaga, dahil sa imprudent, no, yung imprudence ng ating gobyerno, ang nangyayari dyan is nasasayang yung government resources. So, kaya nga, ang sinasabi ko kanina is kung mangungutang ang ating gobyerno, dapat itong mga pangungutang na ito ay makapag-cause ng mas mataas na paglago ng ating ekonomiya para mas makatulong siya na makabayaran, no, yung utang na yan at mapalago ang ekonomiya. Kasi pag lumago ang ekonomiya, Admar, maraming multiplier effects na mangyayari dyan. At yun ang kinakailangan mangyari. Sa kasalukuyan, nakikita natin, imbis na nami-meet ng gobyerno yung target niya sa debt to GDP ratio, kabaliktaran yung nangyayari. Hindi niya nami-meet yung target. At ano yan, umuutang tayo ng umutang, lumalaki ng lumalaki yung pangungutang. At natatawa nga ako sa mga sinasabi ng halimbawa ng mga pro-Marcos Jr. na mga vloggers at saka ng mga kanilang mga tao-tao dyan sa social media. No? Sinasabi nila na mas marami daw inutang nung panahon ni FPRRD. Well, true, marami nga inutang kasi nga may pandemic. But the question is, bakit pa rin kay Marcos Jr., marami pa rin inuutang, wala naman tayong pandemic. Hindi ba? So ang siguro, Admar, kung meron tayong pandemic, ito yung pandemic ng ayuda. No, yan yung nangyayari sa atin ngayon, yung ayuda naging pandemya na sa ating bansa. Kaya ang nangyayari is patuloy lang na nangungutang ang ating gobyerno para mapunta sa ayuda para, to serve their own political interests, Admar. Opo, at yan po yung, okay, Ayan, baka pwede natin maibalik. Yan yung graph, Doc, no? Kaugnay nga dito sa, ano natin, debt to GDP ratio, no? Kung saan, noong 2019, record-breaking na nakuha, pababa na yung debt to GDP ratio pala natin, Tapos biglang sipa, pero tapos na yung pandemya, Dapat nakabawi, pero pataas pa rin siya kasi dyan, nakikita natin, 2024 yan, kumbaga, 60%, no? Lagpas na siya sa sa ideal. Pero ngayong 2025 first quarter pa lang, abay sumipa na siya sa 62%. Now, ang next ko na pag-uusapan, Doc, same pa rin na pag-aaral dito sa discussion na paper, kung mahabol din na mai-flash no, sa screen ang isa pang graph, no, na kinuha natin dito sa discussion na paper ng sa Kongreso. Ang interest payment natin sa revenue ratio, tumataas din. No? So kumbaga, iba pa yung utang, tapos meron pang interest. Tapos yung ating nakokolekta, baka hindi pa makabayan sa utang natin hanggang interest pa. Doc, gaano naman kalaki ang epekto nito? Same din ba
sa nabanggit mo kanina na makakaapekto ito sa mga proyekto? Kasi interest pa lang yung pinag-uusapan natin dito, pero hindi pa rin yung actual na utang, pero pataas na rin. Pero take note, mula 2015 papuntang 2019, so kasagsagan na ito ng bago pa ang pandemya, kasagsagan ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pababa yung interest payment to revenue na ratio natin. So napakaganda ng ating ekonomiya pala kung ito yung pagtitingnan natin, Doc. Dito ako nababahala, Admar, no? Huwag mo nating alisin yung screen na yan kasi maganda maipakita yun. Natin lagayin dyan, no? Kung makikita mo, nung unang 3 taon ni FPRRD, yung interest payments to national government revenue ratio, pababa nga, no? Makikita mo. And of course, dahil meron tayong pandemic and yung mga taon following the pandemic, mas mataas yung interest. Kasi tumaas po ang interest rate sa buong mundo, no? Hindi lang sa Pilipinas, tumaas po ang interest rate dahil sa inflation. Kaya nangyari, Admar, is tumaas din yung interest na binabayaran natin kasi nga tumaas yung interest rate. Pero ang tanong dito is this. Wala na tayong pandemic nung pumasok si Marcos Jr., nung pumasok na yung kanyang administrasyon, tapos na yung pandemic. So ang tanong dyan is, okay, mataas naman yung rate of interest globally, no? Pero bakit mataas pa rin yung antas ng pangungutang natin nung time na yun? Kasi that reflects also, Admar, doon sa interest na binabayaran natin. Kasi pag nangungutang tayo ng nangungutang, ito lumalaki rin dapat yung interest na binabayaran natin kasi lumalaki yung inuutang. So ang tanong dyan is bakit pa rin nangungutang ng mas mataas o mas marami itong gobyerno ni Marcos Jr. na considering na tapos na yung pandemic. Now, sabihin nila na talaga namang lahat ng gobyerno may utang. O totoo yun. Pero at these rates na napakataas, ngayon, Admar, ang consequence nito ay nabanggit ko nga kanina na imbis sana na mapondohan ng ating gobyerno yung mga programa, halimbawa kagaya na lang, Admar, sa kaso ng Department of Agriculture sa pagkain, ano? Kung mapopondohan sana yung mga programa para sa ating mga farmers, para ma-improve yung kanilang productivity, hindi na tayo mag-i-import ng bigas, makakapag-produce tayo ng sarili nating pagkain, magiging self-sufficient tayo. Pero hindi ganon. Kasi yung pondo sana na dapat mapunta doon, ibabayad na lang natin ng interest. Diba? So, kumbaga, yung pondo para makapagpatayo ng isang eskwelahan, makapagpatayo ng tulay, or bagong paliparan, nangyayari niyan is imbis na mapunta doon yung gastos, mapupunta na lang yan sa pagbabayad ng utang. So, yun yung consequence po niyan, mga kababayan. Kaya nga masalimuot yan, sabi ko nga kanina, masalimuot yan nangyayari na yan sa pangungutang. Kasi nakikita natin sa ngayon na hindi dapat maging ganyang kataas yung antas ng pangungutang natin and yung interest na binabayaran natin, considering po na tapos na yung pandemic. Dapat nga yung ating interest rates from 2022 hanggang sa kasalukuyan, dapat yan hindi yan tumataas ng ganyang kataas. Dapat yan medyo level yan or medyo bumababa pa nga ng bahagya. Kasi nga ang dapat na nangyayari sa ngayon, we're not borrowing at the same rate as if there was a pandemic. But what is going on right now is we're borrowing at worse levels as if there's a pandemic, mga kababayan. So yun yung nakababahala dito, no? This is a stark reminder sa ating mga kababayan na dapat tanungin din natin yung ating mga leader, yung ating mga gobyerno. Diba? Tanungin po natin yung ating mga congressman. Saan po napupunta itong mga inuutang na ito? Saan po ba napunta? Napunta po ba ito sa mga infrastructure project na makakapag-generate ng pangmatagalang paglago ng ekonomiya? O napunta lamang ito sa ayuda o napunta po sa bulsa ng iilan? Diba? So yun yung mga tanong na dapat na tinatanong ng ating mga kababayan to seek accountability. Dahil itong perang ito'y pera ng taong bayan na hindi pa pinapanganak, Admar, kasi yung mga utang na yan, babayaran po yan ng mga future na generation ng mga Filipinos. Dito naman tayo sa isa pang graph, no? Same pa rin sa Congressional Policy and Budget Research Department. Ito yung interest payments to expenditure ratio. Sabi pa nga dito, the interest payments to expenditure ratio reflects the proportion of total government spending allocated sa utang natin, no? Kumbaga, ito yung kabuang paggastos ng pamahalaan
na inilaan para sa pagbabayad ng utang. Pero kapansin-pansin dito, ano bang nakikita mo dito, Doc? Dahil from 13.9% noong 2015, bumagsak na ito sa 9% noong 2020, pero biglang sipa ulit hanggang sa end ng 2024, bumalik ulit sa 13%. Actually, it's going to be the same narrative, Admar, no? Kasi kagaya nung nabanggit natin kanina, kung makikita natin yung pagtaas ng interest payments to national government expenditure ratio, napaka-steep, no, nung pagtaas niya, magbuhat nung 2022 hanggang sa kasalukuyan, hanggang 2024. Makikita mo na mataas yung, kumbaga, yung bulusok, no? Ang in-expect ko dito, kung yung ating level ng pangungutang nandun sa normal na level lang, dapat hindi ganyan kataas yung pagtaas ng ratio na yan. So it's the same narrative. Because what is going on right now is that our government is borrowing more than what it should. Mas nangungutang siya ng mas marami kaysa dun sa talagang dapat niyang utangin. Kasi nga, ang nangyayari sa ngayon is pinopondohan yung mga bagong programa kagaya ng mga ayuda na yan na wala naman yan dati, na dapat yung mga, by the way, yung mga ayuda na yan, dapat yan ay after the pandemic, nung nawala na yung mga ECQ natin, nung pwede na tayo lumabas ng bahay, nung normalize na, new normal na, dapat yung mga ayuda ay wala na rin kasi new normal na wala na. Nangyari nandyan pa rin yan. No? At in fact, na-expand pa. So ang tanong dyan, mga kababayan, is ito bang ayuda na pinamimigay ng ating gobyerno? Ito po ba ay nakalikha ng paglago ng ating ekonomiya? Nakalikha po ba ito ng long-lasting economic benefits? Lalong-lalo na po sa ating mga middle class. Kasi nangyayari niyan, mga kababayan, yung middle class ng ating bansa, dyan po kinukuha yung bulto ng buwis na ginagamit ng ating gobyerno para sa mga programang yan. What is going on to our middle class, mga kababayan? Many of our middle class are already complaining. Sinasabi po nila, isipin nyo mga kababayan middle class na mismo nagsasabi na sila'y nagugutom. Middle class na po nagsasabi na sila ay nahihirapan. So ang tanong dito is, okay, ang ating gobyerno nangungutang, no? At yung utang na yan, pagbabayaran din yun ng middle class ngayon at ng mga hinaharap na middle class at mga, sasama nyo na rin yung mga mayayaman. Pero kasi yung mga mayayaman, nakakalusot sila dyan Marami exemptions nakakalusot sila. But it's going to be mostly Admar, the middle class. Yan yung mga kinakaltasan ng buwis na wala silang magawa kasi pagtanggap ng kanilang payroll, pagkita mo ng pay stub mo, bawas na yung may withholding na Kinuha na ng gobyerno yung buwis. Diba? So wala ka na magagawa dahil kinuha na. Yan ang kinahaharap mga kababayan ng ating middle class na unti-unti nang umiimpis dahil sila nahihirapan at unfortunately, many sa kanila namumove na into poverty na dapat sila yung middle class. So ang tanong, ito bang mga ayuda na ito mga pamimigay ng mga AIX, ng mga tupad, does this contribute to the improvement of the standard of living ng nakararami nating mga kababayan, hindi lang ng mga mahihirap, pati ng mga middle class din? Does this contribute to long-term economic growth? Ito bang mga ayudang ito ay nakakatulong para makapag-attract tayo ng foreign direct investment? Maganda yan, tanong na yan mga kababayan. Tanongin natin, si Attorney Claire Castro. Let us ask her, Attorney Claire Castro, ito po bang mga programa ni Marcos Jr. At ng House of Representatives sa pamimigay ng mga assistance sa ating mga kababayan, yung ayuda na yan, tupad at AIX, does it contribute to long-term economic growth? Nakakatulong po ba ito para ma-improve ang buhay ng ating mga middle class? These are the questions, na I hope sana kung nakikinig sino yung Adma, si Eden, yung Net25 reporter. Sana itanong niya ito, kay Attorney Claire Castro at abangan natin ang kanyang magiging sagot. Doc, eto pa. Ito yung isa pa na dapat nating pag-usapan, yung gross international reserves natin. Dito napapasok yung ginto natin, Doc, no?
ito yung graph pa rin, same pa rin yung ating source nito. Gross international reserves to debt service burden. Pwede rin kasing magamit ito, no, para sa ating mga utang na magamit. Pero anong nakikita mo rito, Doc? Grabe yung pagbagsak para mas maintindihan ng ating mga kababayan, Doc. Ganito kasi yan, mga kababayan, no? Kinakailangan meron tayong tinatawag na international reserves para yan po ang magagamit natin kung tayo po'y kukulangin sa ating mga obligasyong panglabas do sa ating bansa. Ano ba yung mga obligasyong panlabas na yan? Halimbawa po, yung mga pagbabayad ng utang. Pag nagbayad po kasi tayo ng utang, ang Pilipinas, mula sa mga external lenders, ang ginagamit po natin dyan ay foreign currency. 89% po ng ating utang panlabas ay expressed in US dollars. So ibig sabihin, kinakailangan meron tayong mapaghuhugutan ng US dollars para po mabayaran yung ating utang panlabas. Kasama na rin po dyan yung ating mga ini-import. Alam naman natin na ang ating bansa, tayo po ang number 1 in terms of importation ng pagkain. Lalong-lalo na po sa bigas. So ibig sabihin, kung tayo po ay mag-i-import ng bigas, ang bayad po niyan ay foreign currency. So kinakailangan, again, may paghuhugutan tayo. So ang ginto, so ang connection ng ginto dito? Well, ang ginto, bahagi po yan ng ating gross international reserves. Kasama po yan sa mga pwede nating paghugutan kung kayo po'y kapos, no? Kung kukulangin tayo ng foreign currency para po pambayad ng ating mga external obligations. Ngayon, kung maaalala natin, Admar, no? Napag-usapan na natin ito noon, na ako'y nababahala dito sa pagbebenta ng ginto. Kasi itong ginto, ito'y bahagi ng ating reserves na pwede nating paghugutan. Kung kinakailangan, kung kukulangin tayo, kung kinapos. Pero kung nabawasan ng malaki ang ating gold reserves, saan tayo ngayon huhugot kung kinakailangan natin? In fact, meron tayong tinatawag na import cover. Yung import cover, yan yung dami ng buwan no, sa isang taon, halimbawa, na kung saan sapat yung ating international reserves para ma-meet yung ating external obligations. Kung mababawasan po yung ginto, makaka-apekto po yan doon sa ating import cover, makaka-apekto po yan doon sa dami ng reserba na pwede nating pagpugutan. So ang tanong dyan ay ganito. Nagbenta po ng ginto ang ating Bangko Sentral. Saan po napunta yung proceeds ng pagbenta ng ginto? Napunta pa ito sa pag-i-intervene, halimbawa, sa foreign exchange market kasi nga, noong mga panahon na yan, Admar, may possibility na yung ating palitan ng piso sa dolyar maging mas mahigit sa 60 pesos. So ang question dyan, napunta ba yan doon? Saan napunta yung pera na nalikom ng Bangko Sentral sa pagbebenta ng ginto na yan? Napunta ba yan sa national government? Na-remit ba yan? So again, we need accountability not just from the national government but also from the central bank. Where did the proceeds go? Saan siya napunta? No? And again, nawala na ito sa news cycle, Admar no? Kasi iba na rin yung mga issue na pinag-uusapan, pero hindi natin dapat makalimutan to mga kababayan, ano, tong sa issue nung sa ginto. Saan napunta yung pinagbentahan nito at nagamit po ba ito in a meaningful way, again, with the goal of generating long-term economic benefits sa ating ekonomiya? Doon po ba ito napunta? We don't know. Hindi ba, Admar? Like we still need clarification, no, and actually follow up from the Bangko Sentral ng Pilipinas as to what really happened, no, doon sa proceeds ng pinagbentahan ng ginto na yan. Pero kung sasabihin na Doc na ng kasalukuyang administrasyon na dahil ito sa grabing pangungutang kaya kami pasan-pasan namin itong mga obligasyon sa nakalipas na administrasyon, rason ba 'yon? Lalo na nadagdagan pa yung ating utang, or pwede ba na hindi natin dagdagan yung ating utang, magkaroon lang ng magandang economic policy at kaya nating mapanumbalik considering na tapos na yung pandemya, bukas na, pero ang nangyari parang yun lagi nilang sinisisi pa rin yung nakalipas na administrasyon na sila yung obligado na magbayad dito.
Well, 3 taon nang nakalilipas, magbuhat nung pumasok na si Marcos Jr. Kumbaga, sa basketball, nasa kalagitnaan na tayo ng laro no? Half-time na tayo, ika nga, no? Kaya hindi na natin pwedeng sisihin yung mga nagdaang administrasyon sa kung ano man yung kondisyon na kinasasadlakan natin ngayon. Kasi nangangalahati na ng termino si Pangulong Marcos Jr. Now, this brings into question din, Admar, yung pagtataya ng ating budget. Kasi yung budget na yun, Admar, yan ang nagdedetermina ng magiging gastusin ng gobyerno, yung paglikom ng mga revenues, at yung mga underlying na mga macroeconomic assumptions sa pag-generate ng budget. At sa nakikita natin sa ngayon, merong issue pa rin dito sa budget. In fact, yung Supreme Court nga, Admar, di ba, they will hear the GAA petition. Kung di ako nagkakamali sa mga darating na linggo, no? Abangan din natin yan kung ano yung mga magiging pagdinig ng Supreme Court tungkol. But the thing is, itong nakikita nating sitwasyon tungkol sa revenue generation at yung expenditure at yung pangungutang ng ating gobyerno, this reflects on the fiscal management of the current administration. And I have to say, no, based on dun sa paglobo ng ayuda alone, it reflects fiscal irresponsibility, mga kababayan. Bakit ko nasabing fiscal irresponsibility? Sa pagtataya ng budget, dapat sinaalang-alang natin yung magiging contribution, no, ng bawat gastusin ng gobyerno sa magiging outcome ng ating ekonomiya. Yan yung, Admar, yan yung tinatawag nating performance-based budgeting. So halimbawa kung ang gobyerno ay magsasabi na gagastos tayo sa isang ahensya, ano yung mga performance indicators, no? Bakit ko nasabing fiscal irresponsibility ito? Sinabi na rin mismo ni Marcos Jr. doon sa panayam niya noong nakaraang araw. Sabi niya na titingnan natin yung mga ibang ahensya, yung mga iba't ibang mga tao dyan, ano mga inappoint nila, kung na-meet ba nila yung performance targets. At kapag hindi nila na-meet yung performance targets, sisibakin sila sa pwesto. So the government now, Marcos Jr., is signaling na magkakaroon ng sibakan. Well, that sends a signal na marami sa kanyang mga tauhan ang hindi na-meet yung kanilang mga targets. And yet, they're asking for budgets. Kumukuha sila, request sila, pondohan nyo itong mga project namin. And yet, hindi nila na-meet yung mga targets na yan. Well, anong tawag nyo dyan? Fiscal irresponsibility yan, mga kababayan. No? Kung baga, gumagastos tayo sa mga programa na walang balik sa atin. Or ginagastosan natin yung mga programa na alam naman natin na hindi magdudulot ng pangmatagalang paglago ng ating ekonomiya. So, itong nangyayari ngayon, Admar, itong mga paglobo ng pangungutang, no, yung interest rate tumataas, itong FDI, pinakamababa noong December 2024, was the lowest in more than 10 years on a monthly basis. Mas mababa pa kaysa nung pandemic. This all reflects on the quality of governance na meron yung ating kasalukuyang gobyerno. And yung fiscal responsibility na nabanggit ko kanina, yan ay isa sa mga manifestasyon, no, ng kalidad, na hindi magandang kalidad ng governance na meron po ang ating gobyerno sa kasalukuyan. Dito sa rekomendasyon or sa conclusion na part, no, and recommendation sa naturang pag-aaral, Doc, basahin ko lang dito dahil yung mga nababanggit mo ay kabilang din sa kanilang rekomendasyon. Sabi dito, and I quote, "The figures, however, strongly suggest that the challenges associated with maintaining debt sustainability and more generally fiscal sustainability are compounding over time. Policymakers are thus enjoined to intensify efforts to strengthen fiscal sustainability and advance fiscal consolidation by reducing borrowing and, more importantly, moderating deficit spending. The MTFF plays a pivotal role in achieving these objectives by providing a clear roadmap for fiscal discipline
over a defined horizon. It allows the government to set realistic and achievable fiscal targets based on key economic indicators, ensuring that fiscal policy remains responsive to both current realities and future challenges. This framework not only supports fiscal consolidation but also enhances transparency and accountability in government spending, allowing for better management of public finances and more informed policy decisions. Adopting fiscal prudence strategies earlier rather than later ensures that the present debt burden remains manageable throughout the medium term. Further, greater fiscal conservatism reduces the vulnerability of the macroeconomy to potential adverse shocks and preserves the hard-fought economic gains painstakingly accrued in the past decades. Ano ang dapat na malaman ng taong bayan dito? Meron na palang mga rekomendasyon na, Doc, no? At yung mga nababanggit mo, kabilang din dito. Pero ito bang ginagawa ng kasalukuyan? Siguro, Admar, itong mga economists dyan sa CBRD, sila'y nakikinig at nanonood sa SMNI. At nakikinig at nanonood sila pag tayo, o kaya sa makialam din, pag pinag-discuss natin itong mga issue nito pag-ekonomiya. Kasi yung mga rekomendasyon nila sa report na yan, Admar, yan yung mga sinasabi na natin noon pa eh. Nakikita natin, mabuti nga nakita natin ngayon, finally, meron mga nasa gobyerno na na-realize na dapat na ito yung kanilang gagawin at ito yung kanilang inirekomenda, which is actually a good thing, may nakaka-realize na niyan. And yet, makikita natin na hindi naman ito yung nangyayari in reality. These reports all fall into deaf ears, ika nga. Kumbaga, ang nangyayari sa ating mga leaders ay, kumbaga, baka nagbibingi-bingihan or ini-ignore itong mga report na ito kasi nga, ang nangyayari, Admar, nauuna ang pamumulitika, mas nauuna ang pansariling interest kaysa sa ating ekonomiya, kaysa sa paglago ng ekonomiya, pag-improve ng buhay ng ating mga kababayan, pag-improve ng standard of living. Kumbaga mas inuuna muna yung kanilang mga sarili kaysa sa pangkalahatan ekonomiya. Yung the rest of the country and the economy for the greater good. Mas nahuhuli yun. Inuuna nila ang pamumulitika. Kaya ngayon nabanggit ko kanina, pinaganda lang nila, Admar. Actually, isa yan sa mga criticism ko rin sa mga report na ganyan, Admar. Bagamat ako as an economist, naiintindihan ko kung ano yung gusto nilang sabihin dyan sa report na yan. Pero sana mag-release din sila ng mga summary na mas maiintindihan ng ordinaryong tao. Kasi yung mga report na yan, Admar, these are designed, and ang audience niyan, yung mga kagaya ko, o kagaya mo, mga nakakaalam. Pero dun sa mga ordinaryong mamamayan, they have no clue what fiscal discipline means. They have no clue what fiscal responsibility means. So kumbaga, kinakailangan din na itong ating mga nasa gobyerno ay kumbaga ma-bring nila itong mga ideas na ito na mas maintindihan ng ordinaryong tao, para mas ma-appreciate nila yan. Pero then again, these reports will be useless. Yung mga recommendations na sinasabi dyan will fall into deaf ears kasi nga nangyayari sa ngayon is ating mga leader is that they are prioritizing themselves over the greater good of the country. Pahabol lang, Doc, kasi may lumabas din na balita na oversupply na tayo ng mga condominiums dito po sa bansa na umaabot na up to 38 months bago ito ma-dispose lahat, At marami din. Ito ba'y palatandaan din na medyo pumapangit yung ekonomiya ng ating bansa kasi maraming bakante. Maraming mga gusali din na nagtatayo ng mga condos pero sabi nga dito, pang 38 months bago maubos itong mga condo na ito. Okay, so meron akong comment di dyan, Maro. Buti na bring up mo yung housing issue na yan sa condo. Kasi yung nagkaroon tayo ng condo boom noong mga nagdaang taon as a result of foreign direct investments coming from different countries. So, ibig sabihin yung mga investment na yan, hindi yan nag-create ng bahay. Kasi yung mga investments na yan, napunta yan sa mga ibang lugar. Kaya nagkaroon ng boom is nagkaroon ng demand sa housing for foreigners, and also for people who are working in these sectors.
And also, it's a reflection of the improvement, no, sa incomes and capacity to purchase ng nakararami nating mga kababayan. So kumbaga nung araw halimbawa, no, if you can nakikitira ka lang halimbawa sa mga kamag-anak mo, now nakapasok ka sa isang bagong company na magandang sahod, now you can afford to buy a condo. Ang nangyari is nung pumasok si Marcos Jr., nag-iba ang ating foreign policy. May mga foreign investors na umalis. And along with them, nawala yung demand, no, for condominiums. Kaya yan yung nakikita natin sa ngayon. No? Nagkaroon tayo ng oversupply ng condominiums. Now, it's a signal na one is nawala na yung mga dating halimbawa mga magagandang trabaho, no, kasi nga umalis na. Hindi lang siya limited sa Pogo, mga kababayan, kasi baka sabihin nila na sinasabi ni Dr. Bato, yan yung mga Pogo. Well, Pogo is one of them. And by the way, may mga Pogo rin naman na maayos, ano? Hindi naman lahat ng Pogo puro masama, no? At hindi lang 'yon. Aside from Pogos, meron ding mga legitimate na mga businesses na umalis dahil nga natakot sila the way the Marcos administration is targeting certain groups of or certain nationalities. Hindi ba? So kumbaga, well, they're not going to admit that they're targeting these nationalities specifically, pero the overall sentiment was they were targeting specific groups. Hindi ba? So kumbaga, pati nga yung mismong attitudes ng mga ordinaryong mamamayan nagbago, no? Nagkaroon ng xenophobia, nagkaroon ng mga ganyang pangyayari, no? So kumbaga, that led into yung pag-alis ng potential demand for these condominium units. Kaya nangyari ngayon, nakita natin na nagkaroon ng napakaraming may oversupply, no? Ako naniniwala that the condominium market will correct itself at some point. Magkakaroon ng market correction yan na kung saan mabibenta pa rin yan, ano? Yung mga condominium set, of course, at a lower price. Posible na yung profit margins ng mga developers niyan ay lumiit. But nonetheless, naniniwala ako because the population is still growing in the Philippines, naniniwala ako na over time ay mapupunan yung gap na yan, ano, ng demand. Kumbaga yung oversupply natin sa condominiums eventually liliit yan, ano, kasi tataas yung demand. But that may take a while. But then again, that is a signal, yan nangyari na yan sa condominium market natin, that is a signal of how foreign policy impacts local markets, kagaya ng housing market sa ating bansa. Kaya nga napaka-importante mga kababayan na ang ating foreign policy ay konektado sa ating economic policy. Sa kasalukuyan po, based on my assessment, nakikita ko na disconnected po ang foreign policy ng Pilipinas at yung economic development policy ng bansa. Hindi po sila nag-uusap, mga kababayan. At yan pong nakita natin ng epekto dyan sa kaso ng condominium market. Pero over time, maano din naman yan. Kumbaga, maiimpisan yung oversupply na yan, kaya lang medyo matatagalan. Alright, Doc, siguro huli na lang dahil nga nabanggit mo kanina na politika, dahil sa tumitinding bangayan sa politika ang dahilan ng isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng ating foreign investment, dapat na bang magkasundo ang Marcos at Duterte? Well, conditional yan, Jade. Kailangan maibalik si dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Yan ang kinakailangang unang-unang gawin ni Marcos Jr. If he is sincere dun sa kanyang sinasabi na gusto niya makipagkasundo sa mga Duterte, the first thing he needs to do is to go to The Hague, no, and compel them to send PRRD back to the Philippines. Yun yung unang-una. Ikalawa, no? Palitan yung liderato sa House and make sure na wala na tayong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ikatlo, tigilan yung mga pang-uusig dun sa mga kaibigan at kaalyado ni FPRRD at ng mga pamilya Duterte. Kabilang na dyan si Pastor Kibuloy. Kabilang na dyan yung mga vloggers na inuusig. Tigilan na yung pang-uusig sa mga kaaway. Only then, ako mismo makukumbinse
that Marcos Jr. is genuine doon sa kanyang sinasabi. Kasi alam mo, Jay, talk is cheap. No? Cheap talk yan. Pwede, it's costless for him to say that. No? Kumbaga, mas maniniwala tayo that he is sincere if meron siyang mga gagawing konkretong aksyon. No? May kasabihan tayo, mga kababayan. Actions speak louder than words. So, kung sincere po si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang sinasabi na gusto niya makipag-ayos, no? Bati na tayo. Kinakailangan gawin niya yung mga nabanggit ko kanina para makumbinse ang ating mga kababayan that indeed he is true to his word. Alright, Doc, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga sa